Pero sa usapang kalinisan naman ng ating kapaligiran, importante rin siyempre ang Clean Air Act. At alam naman natin na talagang very polluted nga ang Metro Manila. Pero maganda dito ay nasusolusyonan na nga. So ngayong umaga makakasama natin ang President ng Stop and Go Coalition na si Mr. June Magno. Magandang umaga po, Sir June, at welcome back po sa Good Morning Boss. Magandang umaga sa inyo dala. Good morning mga boss. At sir, siguro simulan po natin bilang President nga po ng Stop and Go Coalition. Ano po ba ang with regards to clean air and syempre mga smoke belching and pollution? Ang posisyon kasi namin dito, siguro tulungan natin yung gobyerno, no? At siyempre, tulungan natin yung sarili natin. Kasi nangyayari kasi dito, tinotolerate natin yung mali eh. Yes. Kaya yung pollution natin, ganito nakakalala. So nagiging problema nito, kami mismo sa kalsada, nagiging biktima rin ng corruption. Corruption sa registration, corruption sa natawag nating roadside inspection. And then, sir, ito po kasi diba alam naman po natin na kumbaga bago po maayos nga yung mga papeles para magamit nga ang mga sasakyan ay may mga emission testing centers which are private owned. Paano po ba ang nangyayari dito? Bakit po nakakapasa pa rin ang mga smoke belchers kahit na kumbaga may emission testing na nga po? Eh, dito pumapasok yung non-appearance. Sabihin kasi, yung sabihin natin na dalawang bagay lang, katamaran ng may-ari ng sasakyan o talagang nangihinayang sa oras. Pagka kasi ang PETC na sasabi mong emission testing center, eh yung non-appearance kasi nadodoble yung bayad eh. Ang ating, alam ko dyan, yung inspection sa PETC ay 300 yung actual test. Ngayon, kung ikaw ibabagsak, ano gagawin mo? Gagawa ka ng paraan. Ito, pumapasok yung corruption doon. Ang iba naman, talagang hindi na dinadala yung sasakyan para magkaroon ng actual test o actual inspection dito sa NBI at saka PETC. Pero ito nga sir, sabi niyo nga po may corruption. Pero bilang presidente nga po ng inyong samahan, paano niyo naman po ini-encourage yung inyong mga kasapi o mga part ng coalition nga po ninyo na syempre not to partake in this corruption? Kasi alam naman po natin na kumbaga nandyan nga yung corruption pero it's our choice if we will access this corruption that you're stating. Ang problema kasi dito, kahit na gusto mo magpates, sa gasolina kasi hindi masyadong problema yan eh. Kaming mga nasa diesel, ito ang problema eh. Kahit gusto mo magpates, pagka magkaroon ka lang ng problemang point lang doon sa passing grade, eh, magkakaproblema ka na, sasabihin siya, hindi ka pwede, ganito, ganyan. So, napipilitan itong mga operator na kausapin na lang yung nagtetest. So, dinuduktor nila yung resulta nito. Kung maalala nyo nung sa isang speech engagement ni Presidente sa La Consolacion, sinabi niya na ang inireport sa kanya ay 600 ang nagagawa ng PETC a day. Pero nung magkaroon ng actual test, 80 lang ang maximum. Yung 520, ano yun? Yun yung tinatawag natin nasa corruption. Meron tayong 7 million na sasakyan sa buong Pilipinas. Sir, let me just ask this question. Gaano po ba ka-strict yung inyong coalition, lalong-lalo na po sa mga members po ninyo, para po sa regular check-up, syempre, ng ating mga vehicles para kontra nga sa smoke belching, syempre? Kasi sa amin, bilang leader, ang amin lang nagagawa sa mga miyembro namin pagsabihan, pangaralan. Pero i-monitor medyo mabigat, mahirap. So, pinagkasabihan namin sila na sumunod tayo doon sa batas. Ang problema, yung gusto mong masunod, hindi nangyayari dahil nagkakaproblema naman doon sa mismo, nag-i-implement mismo. So, ang ginagawa na lang namin, kung mali ka, at hinuli ka, at kasalanan mo, maglalaban ka namin, tutulungan ka namin. Pero kung hinuli ka naman, kung talaga may kagagawan, hindi namin ito masyadong Yes. So ito naman, may iba naman po tayo ng konti, no? Gaano po ba kalaki ang problema ng pollution sa ating bansa ngayon? Not just in Metro Manila, but the whole Philippines, kumbaga, sa pananaw po ninyo? Palagay ko, malala na eh. Kasi hindi naman darating yung punto na ang isang individual organization o private magsampa ng isang class suit para dito sa failure of implementation. So, ibig sabihin ito, mga doktor pa yon, yung Philippine Medical Association, ang alam ko, nabasa ko sa dyaryo na nagsampa sila ng kaso. Para magsampa ng kaso ang isang private individual, malaki-malaki na ang problema na hindi tinutugunan ng ating implementing agency.
At ito namang ating lead agency para dito, dapat medyo kalampagan din na konti di ba? Para bigyan ng tuon pansin, itong mga problemang ganito na nagpapalala ng hangin natin, talagang napakarumi na. At kami bilang isa sa pinanggagalingan nito, kami mismo ay nag-iisip ng paraan kung paano namin magagawa ito na may address ito at the same time masolusyonan. Ayan. Yun ang importante dito, paano natin susolusyonan yung problemang ito, napakalaki na, Opo. malawak na. Nabanggit po yung tungkol sa paraan, sir, bilang Pangulo nga po ng inyong paano po, in a simple way, paano po tayo makakatulong para malinis yung ating hangin dito, yung kapaligiran po natin, lalong-lalo na po dito sa Metro Manila, which is sinabi nyo nga po na malala na. Meron po kaming naisip na isang programa o isang proyekto na pwede po namin itong i-contribute sa ating pamahalaan para maging maayos po itong ating pagpapapasa ng mga emission testing nito sa mga PETC. Kaya nga lang po siguro, kailangan po kami mag-ingat kung saan po namin ito dapat ibigay o sa tamang ahensya at tamang mamumuno. Kasi medyo naguguluhan kami. Pero meron na po kaming konsepto para dito. At syempre alam naman natin, sir, na ang katuwangan po ninyo, ang gobyerno dito, syempre lahat naman po tayo ay ina-aspire na magkaroon tayo ng malinis na hangin na hinihinga nga po. At syempre, kayo naman po bilang mga owners nga, at bilang presidente po ng Stop and Go Coalition, pati ang inyong mga miyembro, ay yun din po ang inyong hangad para sa ating bayan, ay ang malinis na hangin na hinahatid ng ating mga Oo sasakyan. naman. Lahat naman tayo nangangarap ng ganyan di ba? Nung araw nga, di ba, pag nakikita, pag nandun polo, wala kang makikitang itim na sa baba pero ngayon kita mo, hindi mo na makita bahay ngayon pag nasa taas ka puro itim na usok na lang So ito pinagmumulan nito, itong mga sasakyan ito na ito nga, sasabi ko nga, failure of enforcement. Ito dapat ang mawala. Yung corruption. Magtulungan talaga tayo. Yan ang kailangan natin ngayon. At sir, siguro panghuling mensahe na lang po sa ating mga manonood ngayong umaga. Yun nga, sa aking mga kasama sa hanap buhay, lalo na itong ating mga operator, sana disiplinahin natin yung sarili natin. Huwag nating pairalin yung mali na ang nakikinabang naman yung mga corrupt na opisyal na dahil dito sa isang sistemang ganito, maraming nadadamay. Hindi lang tayo, yung mga anak at aanak, yung mga apo pa. Ito, pag hindi ito nabago, wala na. Itong ating bansa, nakakahiya. Imagine, nakakahiya. Alright. Maraming salamat sa iyong panahon ngayong umaga. That was Sir June Magno, ang President ng Stop and Go Coalition. Maraming salamat Thank you po po, sa sir. inyo.